Kamusta mga tol? LA Lakers official roster, eto na parang sobrang dami ata ng players ng Lakers ngayon Tanggal na nga ba si Bronny James? Abay tirahin na natin niya, pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, eto muna ang roster ng LA Lakers ngayong season. Yung mga lumang players nila, si Bandol, 26 years old, 6'8", si Dalton Neknek-Mo, 24 years old, 6'6", si Vincent Tropa na Eugene, 29 years old, 6'2", si Brownie, 20 years old, 6'3", si Ajax Hayes, 25 years old, 7-footer, si Maxi Cleavage, 33 years old, 6'10", si Baby Backribs, 27 years old, 6'5", si Lolo Broad, 80 years old, 6'9", si Ruikawa Hachimura, 27 years old, 6'8", at si Papa Luka Doncic, 26 years old, 6'6". Yung mga bago naman nila, si Gary Ayton, 27 years old, 7-footer, si Saudi Arabia, 23 years old, 6'7" naman, at si Tatalino, 31 years old, 6'3". So simulan muna natin sa mga point guards dito kay Vincent na tropa ni Eugene. Ito yung point guard na mayroong pinakambabang assist per game sa NBA. Average niya last season 6.4 points, 1.4 assist per game lang 21 minutes per game naglalaro to. Ang baba no? Paano ba naman, di ba? Hindi naman talaga siya nakakapag point guard dito sa Lakers Kaya nga dapat i-trade na lang nila to, sinasayang lang nila Syempre kasi merong ibang players ng Lakers na bida-bida na nagpo-point guard palagi Pinapatambay nito palagi sa corner tuloy Kahit kapag tinignan nyo yung shot chart niya, tingnan mo 112 times siya tumira sa mga corner 3 points last season. Ang dami More than 26% na shot distribution niya galing sa mga corners pero point guard to Kaya ayun, naging catch and shoot player na lang tong walang yan to. Sa almost 6 attempts per game niya, 4.3 attempts doon galing sa mga 3 points. Wala na, ganyan lang din mangyayari sa kanya next season. Tapos meron pa sila isang bagong point guard. Ito si Tatalino Ito mga tol, baka mas magamit to kaysa kay Vincent na tropa ni Eugene kasi defender to no? Meron pa tong tira sa 3 points, 34.8%. Pero hindi mo naman talaga masasabi, ay shooter sa 3 points hindi ganun no? Sala sa init, sala sa lamig ang tira to sa 3 points Pero sa depensa, maaasahan mo talaga to. Lagi above 1.5 steals per game ang ginagawa to dati sa Celtics Siguro ang gagawin ng Lakers dito, isasabay nila to kay Papa Luka para meron tatao doon sa ayaw tauhan ni Papa Luka. Tapos ito pa isa pang point guard nila. Syempre, ang pogi-pogi si Papa Luka. Wala na, finish na. Basta si Papa Luka na pinag-uusapan, finish na yan. Last season, yung mga laro niya sa Lakers, 28.2 points, 8.1 rebounds, 7.5 assists, 1.6 steals, 0.4 blocks, 43.8% sa field goals, 37.9% sa 3 points, at 79.1% sa free throw. Tamad dumipensa talaga to si Papa Luka, pero pogi naman. Hindi tulad ng iba dyan, tamad dumipensa, pangit pa. At slim to ngayon, mga tol, ang papaya talaga to no? Mas lalo pa pumukit, walang duda, ang pinaka-pogi player ngayon sa NBA. At dapat talaga mga tol, buhatin na ni Papa Luka ang Lakers Buhatin na niya, buhatin yung mga napapabuhat na credit grabber para magkaroon na chance sa mag-champion ulit ang Lakers. At syempre naman, si Papa Luka syempre yung primary option ngayon ng Lakers, diba? Unless na lang kung mayroong magbibida-bida na naman iba dyan. Pero kailangan talaga mga tol, magsipag na sa depensa si Papa Luka no? Kasi puro walang pwede dumipensa yung mga kasama niya Si Backribs, si Lolo Bro, si Gary Ayton, ako po, puro walang depensa yung mga yan So dapat mag-ambag talaga si Papa Luka ng kapugian niya, tsaka sa depensa mag-ambag na rin siya. Or else wala talaga, laglag na naman ng Lakers sa kangkungan. Hoy, like mo, ano na? Pag hindi ka pa nag-like, nako, gagamitin si Bronny James. Kaya mag-like ka na, Tapos meron pang isang point guard Lakers. Ang dami nyo naman point guard dito. Ano ba naman yan? Syempre, yung anak na principal, si Brownie James. Last season, 2.3 points, 0.7 rebounds, 0.8 assists. Sa 31.3% lang sa field goals, napakababa At 28.1% lang sa 3 points Syempre, kapag lamang lang yung Lakers na malaki, okay, patapos na yung laro, diba? Garbage time na. Tsaka lang to ipapasok para di mabangko, tsaka hindi magalit yung principal. Milyonaryo naman yan. Ikaw, pala mo ng nanay mo. Basher ka nga, basher ka lang. At hindi pa tayo tapos sa point guard. Syempre, meron pang isang point guard ng Lakers. Syempre naman, di ba? Si Lolo Bro, syempre. Point guard, shooting guard, small forward, power forward, sentro, pahiga, patayo, kandong, kalo, patuwan, counter, grill station, fly station, soda, lobby, PC, stock room, ball boy, water boy, captain ball, coach, playing coach. Kahit anong posisyon, kahit Lolo Bro yan. Last season, 24.4 points, 7.8 rebounds, 8.2 assists, 1 steal, 0.6 blocks, 3.7 turnovers, 51.3% sa field goals, 37.6% sa 3 points, 78.2% sa free throw. Parang okay pa si Lolo Bro kahit thunders na no? Kaso lang mga tol, ang hindi talaga nakikita ng mga fans niya yung minus 0.8 sa plus minus. Naku po, yan mga tol, mababa talaga yan kasi negative yan Kasi yung ibang superstar mga tol, talaga matataas palagi yung plus minus ng mga yon, diba? Si Papa Luka, plus
6.9 sa plus minus. Si Janice De Belen plus 5 sa plus minus. Si Joker plus 8.5 sa plus minus. Ang taas no? Pero si Lolo Bron, negative 0.8 sa plus minus. Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, lumalamang pa yung kalaban habang nasa loob si Lolo Bron. Pero syempre, si Lolo Bron yan Si Lolo Bron pa rin syempre yung kadalasan may hawak ng bola at palagi magdidesisyon para sa Lakers kahit sa mga drop picks. Ito mga tol ha. Alam niyo ba kung paano magiging effective si Lolo Bron this season? Actually mga tol, kung mag-a-average siyang si Lolo Bron ng around 15 points per game kada laro, pero 12 assists per game pataas ha, at mag-focus palagi siya sa depensa, ganun dapat mga tol Magiging effective siya kapag ganun. Kasi kailangan talaga magpabahayan Lolo Bron mga tol Kailangan na niya maging support player siya, di ba? Kailangan ibigay na niya kay Papa Luka tsaka kay Baby Backridge yung pagiging leader ng LA Lakers kasi tatlo sila nag-aagawan doon Kailangan merong umatras at magbabaya kahit isa sa kanilang tatlo, di ba? At si Lolo Bron na dapat yun. Tapos shooting guard naman, syempre, andyan si Baby Back Ribs. Last season, career high 2 20.2 points, 4.5 rebounds, 5.8 assists, 1.1 steals, 0.3 blocks, 46% sa field goals, 37.3% sa 3 points, at 87.7% sa free throw. Eto mga tol, pataas na pataas talaga, tsaka pagaling na pagaling talaga to, taon-taon no? Feeling ko mga tol, kung finally magigiveaway na si Lolo Bron this season, tataas pa ang average ito si Baby Back Ribs Siguro magiging 25 points per game na. Isang terrific na outside scorer, pero ang problema, again, walang depensa. Ang hirap dumipensa nito Isipin nyo talaga yung mga tol ha. Si Papa Luka, si Lolo Bron, si Baby Back Ribs, tatlong main scorer ng Lakers, pinagsasabay-sabay nila, pero lahat walang depensa mga hayop At ang hirap ng ganun mga tol ha. So para mag-level up ang laro ni Baby Back Ribs mga tol, kailangan talaga mag-improve pa yung depensa niya. Pero kung scoring lang pag-uusapan, siguro isa na to sa best perimeter scorer sa NBA ngayon. Tapos sa small forward naman, eto si Dalton Neknek mo. Ang ganda na simula nito last season no? Pero na-trade siya tapos isinauli ang walang niya, return to sender Ayun, nawala tuloy ang laro, nabangko pa. Asahan niya mga tol, pipilitin pa rin i-trade ng Lakers to this season at di na nito bibigyan ng masyadong maraming minuto. Tapos meron silang bago ito si Saudi Arabia naman. Last season sa Sacramento Kings, 6.9 points per game ang ginagawa nito. 42.3% sa 3 points, mataas So 3-point shooter talaga to mga tol. At for sure gagamitin talaga to ng Lakers. Lalo pa ngayon, wala na si Dorian Finney-Smith. So malamang isa to sa magiging catch-and-shoot player ng LA Lakers. Pero malamang off the bench to maglalaro. Kapag inilabas na yung isa kina Baby Back Ribs, kay Papa Luka, at kay Lolo Bron, malamang ito yung papalit sa kanila. Tapos sa power forward naman, syempre, andyan si Bandot, diba? Ito, paborito ko talaga to Kaso lang, palaging injured ngayon to Noong 2023, 29 games lang to naglaro. Tapos last season naman, 36 games lang siya nakapaglaro Ayun, bagsak tuloy ang minuto. 16 minutes per game na lang siya naglalaro. Si Bandot yung nabibigay palagi ng energy sa Lakers, pero hindi na ngayon nabababad masyado 4.1 points per game na lang yung ginawa niya last season. At yung weakness niya, doon pa rin talaga no? 28% lang siya sa 3 points. Ito mga tol, bata pa talaga to 26 years old pa lang si Bandot mga tol Pero sigurado, hanggat andito si Rukawa sa LA Lakers na meron 3-point shooting, malamang hindi na talaga mababad palagi. Eto si Bandot. Pero ito yung gusto ko talagang player kasi eto na siguro yung player ng Lakers na masipag dumipesa tsaka sa tatalino Silang dalawa lang no? Kaya nga ito si Rukawa Hachimura, yung starting power forward ng LA Lakers. Kasi stretch for to mga tol, magaling sa 3 points talaga to Pero again, walang depensa tong hayop na to Last season, ang ginawa nito, 13.1 points, 5 rebounds, 0.8 steals, 0.4 blocks, 50.9% sa field goals, at 41.3% sa 3 points. So okay no? Ang ganda talaga ng 3-point shooting nito Dalawang sunod na season na ang ginagawa niya, 41% pataas palagi sa 3-point percentage. So legit talaga mga tol, stretch for talaga to si Rukawa. At saka hindi to injury prone mga tol. Actually, kung malakas na talaga to dumipesa, sigurado perfect na kasama na talaga to ni Lolo Bron at ni Papa Luka. Kaso hindi ganun Tapos ayun sa wakas, meron na legit na sentro ngayon ng Lakers kasi nakuha nila ito si Gary Ayton na isang 7-footer. Dating first overall pick to, di ba, ng Phoenix Suns Last season, 14.4 points, 10.2 rebounds, 1.6 assists, 0.8 steals, isang butata, 56.6% sa field goals, 18.8% lang sa 3 points ang baba at 66.7% sa free throw. Eto mga tol, mula rookie nito, double-double na palagi yung average ito, di ba? Pero hindi na nag-improve Maganda talaga yung tira nito sa mid-range, di ba? Tsaka pwede talaga to sa pick and roll kasi kapag napasa siya sa mga roll, okay talaga yung offense niya ron Yun nga lang, mahina nga lang sa 3 points. Good rebounder din to mga tol pero kulang talaga sa sipag to Tsaka tamad talaga to dumipensa Pero tingin ko naman mga tol, tataas talaga yung average nito this season kasi magaling pumasa sa mga pick and roll si Papa Luka tsaka si Lolo Bron.
Tapos yung pamalit nilang sentro, syempre si Ajax Hayes, ang isa pang 7-footer ng Lakers. Last year mga tol, akala ko talaga tataas ng todo yung laro nito no? Simula nung dumating si Papa Luka, 6.8 points, 4.8 rebounds, 0.9 blocks per game. Mataas yung field goal percentage ito mga tol ha, 72.2% sa field goals. Kasi naman, puro regalo talaga yung tiro nito no? Hindi talaga ito umatake na mag-isa niya At for sure, ito yung magiging kapalitan ni Gary Ayton sa siguro mga 15 minutes hanggang 20 minutes per game ilalaro niya this season. At merong isa pang sentro ang Lakers mga tol ha, na hindi naman nakalaro sa regular season last season. Etong si Maxi Cleavage. Ito, nakakuha nila ito kasama ni Papa Luka sa trade pero sandali lang siya nagamit noong nakaraang playoffs at isang beses ka na ito nakatira sa play pa Pero ito mga tol, ito yung sentro nila na merong 3-point shooting. Ewan ko na lang kung gagamitin pa nila ito no? Siguro kung may injure si Rukawa, baka siguro gawin nila itong power forward. So ayun mga tol no, anong napansin nyo sa mga sinabi natin kanina? Hindi nyo napansin ba? 13 yung binanggit kong player ng Lakers no? Di ba? Daw sila yung palagi naka-lineup kada laro, di ba? Sino kayo tatanggalin nyo kapag ganyan? Kaya ba nilang tanggalin yung anak na principal kasi yun naman talaga yung pinakabutaw sa lahat ng mga yan, di ba? Pero for sure, hindi pa tapos ang Lakers, malamang mag-trade pa ulit yan para maipasok sa final 12 yung anak na principal. Pero yung isa pang napansin ko mga tol, eto yung posibleng first time ng Lakers, di ba? Si Papa Luka, si Baby Bakrave, si Lolo Bro, si Rukawa Hachimura at saka si Gary Ayton. Ano napansin nyo sa limang yan? Malakas talaga sa opensa yung lima na yan no? Pero yung lima na yan, mahihina lahat dumipensa yung mga hayop na yan So dadaanin na lang ng Lakers sa scoring ang laban. Wala nang depensa, hindi problema yan. Mamumroblema talaga sa depensa ang Lakers. Pero yung kalaban naman nila, mamumroblema rin kasi marami silang pang opensa At kapag si Lolo Bron talaga mga tol, siguro nag-giveaway si Lolo Bron this season ha? At nag-average siya mga 12 assists per game pataas, malamang malayo talaga marating ng Lakers this season. So siguro aabot na second round to. Okay na Pakimakas, mag-like mga hitter ng anak ng principal.